Sinabi nitong si Terra Firma coach Jana Del Cardena na wala silang balak na ipamigay yung number 1 pick nila. At base daw doon sa kanilang obserbasyon at analysis, mukhang ang pinaka-talented option daw ngayon dito sa darating na draft ay itong si Stephen Holt. Pero kinakailangan din daw isipin ng Terra Firma na nangangailangan sila ng isang big man. So hindi sila sigurado kung itong si Holt ang kukunin. Pero sa tingin ko mukhang malabong palampasin ng Terra Firma itong si Stephen Holt kahit kinakailangan nila ng big man. Kasi oras na palampasin nila itong si Stephen Holt, yan ay kukunin ng Blackwater Bossing. At kapag nakuha ng Blackwater Bossing itong si Stephen Holt, malamang ang bagsak niyan ay sa TNT o sa NLEX o Meralco. Kaya tignan na lang natin kung totoo nga na itong si Jana Del Cardel ay pinag-iisipan pa kung si Stephen Holt o isang big man ang kukunin. Pero ayon sa mga insiders at sa mga matagal na nanonood ng PBA, ang talagang pinag-iisipan dito ay kung ano ba ang kinakailangan ng SMC na player. Kung si Stephen Holt pa o isang big man. Dahil syempre alam na natin ang history nitong Terra Firma at pati na ng Blackwater at Northport. Kaya hindi na nakagugulat na kukunti ang naniniwala kung meron man dito sa sinabi ng Terra Firma na hindi nila ipamimigay yung kanilang draft pick. Dahil syempre nakita na natin na paulit-ulit nila yung ginagawa palagi. So abangan na lang natin kung ano magiging desisyon ng Terra Firma dito talaga. Kung itong si Stephen Holt ang kukunin o baka meron silang sorpresa at isang big man. Pero gaya nga na sinabi ko, yung talent level ito si Holt ayon mismo kay Coach Yeng Kiao ay parang Stanley Pringle o Mikey Williams yan. At hindi ko nakikita na palalampasin yan ng SMC katulad na nangyari noon nung ang kinuha nila ay si Joshua Monson. Instead na may chance silang makuha itong si Mikey Williams at nakita na natin ang nangyari. May import na nga ba itong San Miguel Beer? Sa ngayon kasi tahimik pa yung kampo ng Beermen, pero ang huling balita ay meron na raw silang mga kinakausap na pwedeng makuha. Of course, siguro alam nyo na ngayon na ito si Thomas Robinson, yung dating dapat nakuha nilang import ay nasa NLEX na ngayon. So ibig sabihin, itong San Miguel Beer ay mukhang lalong kinakailangan maghanap ng import dahil kahit papano nakakuha ng quality players yung mga iba't ibang koponan. As it is, itong San Miguel Beer, tinitignan pa rin daw kung pwede ito si Chris McCullough at kung maipa-buyout nila yung contract nito dito sa Taiwan. Pero sa ngayon mukhang malabo yan dahil mukhang determinado daw yung Taiwan basketball team na pinaglalaroan ni McCullough na hindi siya pakakawalan. So kinakailangan siguro humanap ang San Miguel Beer ng ibang import na makukuha. Siguro ang masasabi nating advantage na lang ngayon ng SMB, at least kahit papano, dahil na-delay yung opening ng PBA sa November 5, magkakaroon sila ng mas mahabang pagkakataon para humanap ng import na pwede nilang magamit. Siyempre kinakailangan nila as much as possible na maaga dumating yung import, lalo na kung ito ay hindi pa nakapaglalaro sa PBA dahil siyempre kinakailangan makapag-adjust siya dito sa laro sa liga natin. Yan ang advantage ng TNT at itong Ginebra dahil yung mga imports nila ay pabalik-balik na. So sa ngayon tignan natin kung ano gagawin ng San Miguel Beer dahil yung sister teams nila na Ginebra at Magnolia ay meron ng import, siya na lang ang wala. Ang huling balita natin, 3 candidates daw yung tinitignan nitong si George Gallant at kinakausap nila just in case hindi rin maayos yung isa, at least may 2 pa silang backup. Pero hanggang sa ngayon hindi pa niya pinapangalanan kung sino ang mga ito at hindi pa natin alam kung gaano na ba kalalim at anong stage na yung usapan nila, kung kontrata na ba talaga pinag-uusapan. So abangan natin kung ano magiging announcement ng SMB dito. Mukhang okay daw ito si Jason Perkins dito sa Gilas Pilipinas pagdating doon sa pagka-fit niya sa sistema. Siyempre meron pang mga tanong kung ito si Perkins ay papayagan dahil nga hindi na isama yung pangalan niya to sa original na 60 players na dapat ay maglalaro dito sa Asian Games. So sa ngayon ito si Perkins ay parang si Calvin Abueva na hindi pa sigurado kung mabibigyan talaga ng tsansa na maglaro doon dahil nakita na nga natin yun ang unang nangyari dito kay Calvin Abueva at dito kay Jason Perkins na of course kung hindi ka kasama doon sa pangalan ay baka hindi ka mapayagan na maglaro. Pero sa ngayon, okay na okay daw ang pagka-fit ito si Perkins sa sistema ni Coach Tim Cone. At sinabi ni Perkins na enjoy daw siya sa paglalaro dito kay Coach Tim. Dahil dito may mga lumalabas na espekulasyon na baka ito si Jason Perkins
pagkatapos ng Gilas ay sa Ginebra na mapunta. Dahil of course nakita na natin na Phoenix unti-unti nang ipinamimigay yung mga top players nila. Hindi pa natin sigurado talaga kung ano ang plano ng prangkisa na yan. Pero mukhang base dito, mukhang kinakailangan ng pag-isipang mabuti o huwag na tayong magulat kung sakali nga na ito si Jason Perkins ay mapunta sa Ginebra. Hindi naman siguro gagawin ng Ginebra o ng SMC na kukuha na lang ng basta-basta ng mga players at kaya nga kinuha ni Coach Tim ko nito si Perkins dahil sa tingin niya ay mag-fit ito doon sa sistema gusto niyang pairalin. At kung babagay nga si Perkins dito at kung papayagan siya maglaro sa Asian Games, wag na tayong magulat kung sa bandang huli ito si Perkins ay mapunta dito sa Barangay Ginebra. Dahil nakita na natin na maganda talaga yung kumbaga nagiging performance ni Perkins dito sa Phoenix at of course maraming teams ang magkakagusto sa kanyang serbisyo. At syempre kung gusto niya maglaro para kay Coach Tim Cone, siguro huwag na tayong magulat kung hayaan na nga siya ng Phoenix na mapunta ron. Sinabi nitong si Rain or Shine Coach Yeng Giao na wala silang balak i-trade yung kanilang dalawang first round picks na magiging number 3 at number 4. Sa ngayon kasi maraming mga teams ang interesado na makuha yung pick nila dahil hindi akalain ng marami na magiging malalim yung draft. Kasi sa tingin ng iba dahil marami doon nagpupunta dito sa Japan, Korea at Taiwan ay magiging shallow na yung draft at dahil nga hindi mag-a-apply itong si Justin Baltasar at Cedric Barefield. Pero nakita natin biglang sumama itong si Stephen Holt, si Sonny Winston, itong sila Villegas, si Keith Datu, and of course itong sila Richie Rivero, si Xavier Lucero. So biglang dumalim yung draft at ngayon marami ang gustong makakuha nung dalawang picks ng Rain or Shine. Pero pinanindigan ni Coach Yeng Giao na hindi niya ite-trade itong mga picks na ito at ito ay kanyang gagamitin para mapalakas ang ROS. Dahil nga nitong last season medyo hindi maganda pinakita ng Rain or Shine at yan ang dahilan kung bakit gusto nilang bumawi ngayong season na ito. At ang kukunin nga daw nila ay big man pero tignan natin kung anong gagawin ni Coach Yeng kasi depende rin yan kung sino ang kukunin itong Terra Firma at Blackwater. Pero mukhang ang paniwala ng karamihan set na number 1 itong si Stephen Holt at baka number 2 na itong si Sonny Winston. Ibig sabihin yan, may mga big men at mga wingmen katulad nila Xavier Lucero, ito si Keith Datu na pwedeng makuha itong ROS o baka may ibang player na namamataan si Coach Yeng Giao sa draft na hindi natin napapansin na gusto niyang kunin. So tignan na lang natin kung ano ang gagawin itong si Coach Yeng Giao. Maliwanag dito, ang hindi niya gagawin ay iti-trade yung kanyang mga first round picks. Dahil nakita na natin kung ano nangyari nung siya ay nasa NLEX, wala siyang kontrol sa mga picks nila at nung dapat niyang makuha si Mikey Williams, in the end napunta sa TNT. Pati nga yung pick niya si Calvin Oftana, doon din bumagsak. Kay JB, Marlon Pandadagan, Jonathan Iloso, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Chocoy San Pedro, Donel Santiago, John Marcantos, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Admond de Guzman, Joseph Pineda, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang family, Brian Andres, Dionisio Mercado, OG Len Gio Ochia Santillana at Tagle family, Myron Almosa at Ballete family, Anthony Alon, John Patrick Abrea, Ronald Barbosidad, Michael D., Rico Olarte, JJC Boom, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Jonel Alagon at Celino Valles family, Kagawad Katsakino Dukusin, Enrico at Presi Angsioko, at pati na rin ito si JJC Boom, at yung iba pa nating mga tagapakinig katulad ni Rico Olarte at ni RG Bueno at Dalina family.